200 imbitasyon sa kasalan na may address ng aking bukid. 200. At nalaman ko lang ito mula sa florist na tumawag para ayusin ang dekorasyon. Isipin niyo ang kahihiyan. Ang sarili kong anak na si Juan at ang kanyang nobya na si Maria ay naglano ng kanilang kasalan sa aking propiedad nang hindi man lang nagtanong kung okay lang ba. Parang invisible ako. Parang akin na rin ang bukid ko. Pero noong araw na iyon, habang nakikinig ako sa florist na nagkukwento tungkol sa pulang rosas at mga arko para sa seremonya, may bumigay sa loob ko. Nagtrabaho ako ng 40 taon para bilhin ang lupang iyan. 40 taon bilang katulong sa bahay, naglilinis ng bahay ng iba, nagtiis ng mga kahihiyan, nagtitipid ng bawat sentimo, at ngayon ang sarili kong anak ang nagtrato dito na parang sa kanya. Binabaan ko ang telepono nang nanginginig ang mga kamay. At agad na tinawagan ang pinakamalaking kumpanya ng event sa lungsod. May available ba kayo sa Sabado? Tanong ko nang may ngiti na hindi nila nakikita. Perfect. Gusto kong arkilahin ang aking bukid para sa isang mahalagang corporate event. Kung gusto nilang gamitin ang aking propiedad, malalaman nila na may may-ari ito. Sa loob ng 40 taon, gumigising ako ng 5:05 ng umaga. 40 taon naglilinis ng sahig na hindi akin, naglalaban ng damit ng iba, naglansa ng shirt para sa mga lalaking hindi man lang bumabati kapag dumating ako sa kanilang bahay. 40 taon nagtiis ng kawalang-galang mula sa mga boss na mas masahol ang trato sa akin kaysa sa kanilang aso na sumisigaw sa akin. Kapag nabasag ko ang isang tasa, na binabawasan ang sweldo ko kapag 5 minuto akong nahuli dahil sa pampublikong sasakyan. Lahat iyon para sa isang pangarap na mukhang imposible na magkaroon ng sariling lugar sa mundo. Ang aking 74 ektaryang bukid sa labas ng bayan na may puting pinturang farmhouse, mga puno ng mangga at abokado, at malawak na beranda kung saan plano kong gugulin ang aking retirement years sa pag-inom ng kape ng payapa, panonood sa paglaki ng mga bulaklak ko, at pakikinig sa huni ng mga ibon. Naalala ko ang araw na nakita ko ang ad sa pahayagan. Bukid, 74 ektarya, kasama ang bahay. Ang presyo ay mukhang malayong pangarap. Pero may bumulong sa loob ko na ito ang aking pagkakataon. Nag-double shift ako sa loob ng 5 taon. Naglinis ng bahay sa umaga at opisina sa gabi. Basang-basa ang mga kamay ko. Sumasakit ang likod ko. Pero bawat piso na naipon ko ay nagdadala sa akin palapit sa aking pangarap. Nang sa wakas mabili ko ito ng 65 taong gulang ako. Umiyak ako ng parang bata. Akin ito. Bawat ladrilyo, bawat puno, bawat parisukat na talampakan ng pinagpalang lupa. Binayaran ko bawat amoy nito sa pawis ko, sa luha ng pagod, sa mga taon ng buhay kong isinakripisyo. Hinawakan ko ang deed sa nanginginig kong mga kamay. Nakasulat doon ang pangalan ko, Hilda Morales, nag-iisang may-ari. Pero para sa anak kong si Juan at sa nobyang si Maria, mula umpisa pa lang, ito ay family property na namin. Parang nag-ambag sila ng kahit ano maliban sa problema at gastusin. Hindi sila nagbayad kahit 1 sentimo para sa maintenance. Hindi sila nag-offer na ayusin ang sirang bakod o putulin ang mga sanga ng puno. Pero dumating sila tuwing weekend na parang sa kanila ang lugar. Dumating sila kasama ang mga kaibigan ng walang paunang abiso. Nagparty hanggang madaling araw. Nag-iwan ng walang laman na bote sa buong bahay. At inaasahan akong maglinis na parang personal nilang katulong. Nanay, pwede bang magluto ka ng makakain? Mas marami ang dumating na bisita kaysa inaasahan namin. Sasabihin sa akin ni Maria nang may peking ngiti na kinamumuhian ko, habang humihiga siya sa bago kong duyan na parang siya ang reyna ng lugar. At ako, na parang hangal na umiibig sa mga anak, palaging sumusunod. Nagluto ako para sa 1-0, 15 tao na hindi man lang nagpasalamat. Naglinis ako pagkatapos ng party nila, naghugas ng maruruming pinggan, nag-ayos ng mga kalat nila, palaging nilulunok ang pride ko. Iniisip na ito ay para sa pagmamahal sa pamilya, na ganito ang pagbuo ng ugnayan. Gaano ako kainosente sa lahat ng taong iyon. Gaano ako kabulag na hindi ko nakita na sistematiko nila akong ginagamit. Noong Martes ng umaga na iyon, nagdidilig ako ng mga kamatis ko. Nag-enjoy sa katahimikan ng umaga. Nang unang tumunog ang telepono. Isang lalaki na may propesyonal at magiliw na boses ang nagtanong tungkol sa mga detalye ng event sa Sabado. Anong event? Tanong ko. Lubos na gulilat. Hawak pa rin ang hose. Ang kasalan nina Ginoo at Ginang Juan at Maria. Sagot niya ng buong ginhawa. Nakasabang address ninyo bilang lokasyon ng seremonya at kailangan naming i-coordinate ang pag-deliver ng mga round table, upuan, tablecloth, at floral arch para sa 200 confirmed guests. Pakiramdam ko ay binuhusan ako ng yelo. Nanginginig ng husto ang mga binti ko
At kailangang umupo ako sa hagdan ng beranda bago ako bumagsak. Bumibilis ng husto ang tibok ng puso ko na akala ko ay atakehin ako sa puso noon din. Siguro may mali, bulong ko, silang-sira ang boses. Pero sa kaibuturan ng kaluluwa ko, alam kong wala. Iyon lang ang unang tawag sa isang bangungot na nagsisimula pa lang. Sa buong linggong iyon, patuloy ang mga tawag na parang mga punyal diretso sa puso. Ang caterer na nagtanong tungkol sa 3-course menu na hiniling nila. Ang EJ na nagkonsulta tungkol sa sound system at romantic playlist. Ang photography company na nag-confirm ng oras para sa family photos. Lahat, talagang lahat, ay may parehong impormasyon sa schedule nila. Ang address ko, ang bukid ko, ang propiedad ko bilang setting ng kasalang hindi ko man lang alam na mayroon. Sa bawat tawag, lalong nasasaktan ang puso ko, at lumalaki ang galit na parang apoy sa ugat ko. Paano nila nagawang gawin ito? Paano nila naplano ang pinakamahalagang araw ng buhay nila sa sagradong lupa ko nang hindi nagkonsulta sa akin? Parang luma akong muebles. Parang walang halaga ang opinyon ko sa mundong ito. Noong Miyerkules ng hapon, nang hindi ko na makayanan ang paghihirap, nagdesisyon akong harapin ang anak ko. Tinawagan ko si Juan nang nanginginig sa galit ang mga kamay. Anak, kailangan kitang kausapin ng urgent. Sabi ko, pinipilit na panatilihin ang kalmado sa nanginginig kong boses. Ano po, nanay? Busi ako sa trabaho. Sagot niya ng may malamig at malayong tono na palagi niyang ginagamit sa akin. Parang malaking abala ang pakikipag-usap sa nanay niya sa perpektong araw niya. Tungkol sa kasal mo, nasabi ko. May mahabang katahimikan sa kabilang linya. Katahimikan na nagkumpirma sa lahat ng pinakamasamang hinala ko. Anong kinalaman ng kasal ko sa inyo? Tanong niya sa wakas ng may lamig na nagpapatigil sa dugo ko. Juan, lahat ng vendors ay tumatawag sa akin. Nakalista ang bukid ko bilang lokasyon ng seremonya. Ang sagot niya ay lubos na nagwasak sa akin. Ay, nanay, nakalimutan kong banggitin sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala. Wala kayong gagastusin. Kami ang magbabayad ng lahat. Kailangan lang namin na ihanda ninyo ang bahay sa Sabado at magluto ng pagkain para sa pamilya matitira pagkatapos ng party. Parang ganun lang kadali. Parang libre lang na party hall ang bukid ko kasama ang katulong. Natulala ako sa gulat, nakadikit ang telepono sa tainga. Nakikinig sa pagbasag ng puso ko sa libu-libong piraso. 40 taon ng sakripisyo na binuo sa nakalimutan kong banggitin sa inyo. 200 bisita, Juan. Nagawa kong bulong. Nanay, huwag kayong mag-overreact. Mga 150 lang ang maximum. At tingnan nyo ang bright side. Makikilala ninyo ang buong pamilya ni Maria na hindi ninyo pa nakikita. Ang bright side. Parang pribilehiyo na yapakan ng mga estranghero ang damuhan ko. Parang blessing na gamitin ng mga estranghero ang banyo ko. Parang swerte na mapuno ng mga taong hindi man lang alam ang pangalan ko, ang bahay ko. Paano kung may iba akong plano sa araw na iyon? Tanong ko, manipis ang boses. Anong plano pa ang magagawa ninyo? Nanay, tahimik ang buhay ninyo. Bukod pa roon, mahalaga ito sa amin. Ang special day namin. Ang special day nila sa pribado kong propiedad. Nang walang pahintulot ko, nang walang partisipasyon ko sa desisyon, binaba ko ang telepono nang hindi nagpaalam. Tumulo ang luha sa kulubot kong pisngi. Pero hindi ito luha ng lungkot. Luha ito ng galit na sobrang lalim na parang nag-alimpuyo sa loob ko, na parang lava ng bulkan. Tumawid sila sa linya na walang balikan. Winalanggalang nila ako sa pinakamasakit na paraan. Pero habang umiyak ako sa kusina ko, napaligiran ng katahimikan ng nilabag kong tahanan, nagsimula magbuo ang isang ideya sa isip ko. Ideya na nagpawili sa akin sa gitna ng luha. Ideya na magtuturo sa kanila minsan, at para sa lahat kung sino talaga ang may-ari ng propiedad na ito. Maagang Huwebes, tinawagan ko ang numero ni Henry Santos, ang may-ari ng Premium Corporate Events, ang pinaka-eksklusibo at pinakamahal na kumpanya ng event planning sa buong lungsod. Magandang umaga, ma'am. Ano po namin kayo matutulungan? Sagot niya ng may propesyonal na kortesya na ginagamit lang sa mga kliyenteng nagbabayad. Well, gusto kong arkilahin ang bukid ko para sa corporate event ngayong Sabado. Sabi ko na may confidence na hindi ko alam na mayroon ako. Urgent ito, pero babayaran ko kahit magkano. May sandaling gulat sa kabilang linya. Napakaikling notice ng Sabado. Ma'am, ang corporate events namin ay nangangailangan ng linggo ng planning. Babayaran ko ang double ng normal ninyong bayad. Putol ko. Ito ay 74 ektaryang lubos na pribadong bukid na may colonial house, malawak na hardin, at parking para sa 100 sasakyan. Perfect para sa mahalagang executive meeting. Narinig ko kung paano nagbago ang tono niya.
Palaging mas malakas ang salita ng pera kaysa excuses. Pwede po bang bigyan ninyo kami ng higit pang detalye tungkol sa event? Ginang. Morals. Ang event ay corporate celebration para sa international executives. Kailangan ko ng maximum privacy at security. Walang external interruptions. Nagsinungaling ako ng natural na nagpagulat sa akin mismo. Perfect. Ginang Morales, pwede po ba naming bisitahin kayo ngayong hapon para tingnan ang space at pirmahan ang kontrata? Siyempre. At Henry, isa pa. Kailangan kong dumating kayo ng eksaktong 2 oras ng hapon sa Sabado para simulan ang setup. Mahalaga ang punctuality. Walang problema, ma'am. Malaking kasiyahan ang makatrabaho kayo. Binaba ko ang telepono at sa unang pagkakataon sa mga linggo, nakaramdam ako ng lakas. Sa unang pagkakataon sa mga taon, nakaramdam ako na ako ang may-ari ng sarili kong kapalaran. Matututo sila sa pinakamapahiyang paraan na ang bukid na ito ay may pangalan at apelyido, Hilda Morales. Ginugol ko ang natitirang araw sa paglilinis ng bawat sulok ng bahay nang may enerhiya na hindi ko nararamdaman sa dekada. Pinutol ko ang mga rosas sa hardin, ginwisa ang beranda, pinulish ang sahig hanggang kumikinang na parang salamin. Kung tatanggapin ko si Henry para ipakita ang propiedad ko, gusto kong makita niya kung gaano kaganda at mahalaga ang bukid ko. Nang dumating si Henry noong hapon na iyon kasama ang assistant niya, hindi niya maitago ang paghanga. Ginang Morales, talagang kahanga-hanga ang lugar na ito. Sabi niya habang naglalakad kami sa hardin. Gaano na po kayo katagal nakatira dito? 5 taon. Sagot ko ng may pride. Nagtrabaho ako ng 40 taon para mabili ito. Ito ang pinakamahalagang kayamanan ko. Lumiwanag ang mata niya nang makita ang tunay na laki ng lupa, ang maayos na bahay, ang lubos na privacy. Mas mahalaga ito kaysa iniisip ninyo. Komento niya ng mahina. Pwede kayong yumaman sa pag-arkila nito para sa eksklusibong events. Yumaman. Ang salitang iyon ay nakabakat sa isip ko na parang apoy. Pinirmahan namin ang kontrata noong hapon ding iyon. $5,000 para sa isang araw na rental. $5,000 na hindi kailanman inoffer ng anak ko at manugang natulungan ako sa maintenance expenses. Pero binayaran ng pribadong kumpanya nang walang kurap ng mata para makagamit ng aking propiedad sa ilang oras. Noong gabing iyon, mas nakatulog ako kaysa sa mga buwan. Sa wakas ay may kontrol ako sa sitwasyon. Sa wakas ay ipapakita ko sa kanila kung sino ang boss sa bahay na ito. Pero hindi ko alam na simula pa lang ito nang digmaang sila mismo ang nagdeklara. Noong Biyernes ng umaga, gumising ako nang may kakaibang pakiramdam sa dibdib. Hindi takot o anxiety. Iba talaga ito. Lakas ito. Sa unang pagkakataon sa 5 taon mula nang bili ko ang bukid. Sa unang pagkakataon sa dekada ng pagtrato sa akin na parang katulong ng sarili kong pamilya, may absolute kontrol ako sa sitwasyon. At nakakabaliw ang pakiramdam na iyon. Parang pinakamahusay na alak sa mundo. Nagtimpla ko ng malakas na kape at umupo sa beranda para pagmasdan ang aking kaharian dahil iyon talaga ito. Aking kaharian, aking imperyo, aking maliit na piraso ng langit na ipinaglaban ko sa dugo at luha. Dahan-dahang umuugoy ang mga puno ng mangga sa umagang simoy. Ang mga bulaklak na itinanim ko sa sarili kong kamay ay napuno ng matamis na amoy ang hangin. At sobrang tahimik na naririnig ko ang tibok ng sarili kong mapaghiganteng puso. Pero hindi nagtagal ang kapayapaan. 9:00, 00, tumunog ang telepono ng may insistence na parang emergency alarm. Si Maria iyon. At mula sa unang segundo, alam kong may mali sa hysterical na tono ng boses niya. Hilda, kailangan kitang kausapin ng urgent. Sigaw niya ng walang bungat. Ano ang problema, Maria? Tanong ko ng may kalmado na hindi ko nararamdaman sa loob. Tumawag lang sa akin ang florist. Sabi niya hindi siya makakapasok sa bukid bukas dahil may iba pang event na nakaschedule. Sabi niya may iba pang umarkila ng lugar sa parehong araw. Basag ang boses niya sa gitna ng desperation at galit. Siguro mali iyon, Maria. Siguro nagkamali sila ng address. Hindi mali, Hilda. Tumawag din ang caterer at ang sound company. Pareho ang sinasabi nila na may corporate event na nakaschedule mula 2:00 ng hapon. Perfect ko na naiimagine ang panik niyang mukha. Malalaki ang mata, maputla ang balat sa gulat. Paano posible na wala kayong alam nito? Bukid ninyo iyon. Eksakto, Maria. Bukid ko iyon. Sa wakas naiintindihan mo na. Siguro malaking pagkakamali lang. Sagot ko ng may pinaka-inosenteng boses na kaya ko. Nakakausap mo ba si Juan? Baka may alam siya. Siyempre, nakakausap ko siya. Papunta na siya. Makakarating kami sa 1 oras
para ayusin ang gulo na ito. Binaba ko ang telepono at natawa mag-isa sa kusina ko. Natawa ako ng malakas na parang mga taon ng kahihiyan ang lumalabas sa lalamunan ko sa anyo ng mapagpalayang tawa. Naisip ko na dapat kabado ako, na dapat nag-alala ako sa darating na confrontation. Pero wala akong nararamdaman noon. Puro malalim at masarap na satisfaction lang. Isang oras pagkatapos, nakita ko ang kotse ni Juan na nag-aalabas ng alikabok sa driveway. Pareho silang dumating, ang anak ko at ang manugang ko, nang may pinakaseryosong mukha na nakita ko sa kanila. Si Juan ay lumakad patungo sa bahay ng may mahaba at determinadong hakbang na parang general na muling sasakop sa nawalang teritoryo. Sinundan siya ni Maria nang lumulubog ang takong niya sa putik ng hardin ko. Nanay, ano ba ang nangyayari dito? Tanong sa akin ni Juan nang walang bungad. Pumasok sa bahay ko na parang sa kanya. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig mong sabihin. Anak, huwag kayong magkunwari. Sabi ng lahat ng vendors na may iba pang event bukas. Corporate event na humahadlang sa kasal namin. Tinitigan ko siya. Pinag-aralan ang mga galaw niya ng desperation. Ito ang unang pagkakataon sa mga taon na nakita kong tunay siyang nag-aalala sa bagay na makontrol ko. Ito ang unang pagkakataon na may kailangan siya sa akin maliban sa libreng pagkain at serbisyo ng katulong. Nga, sabi ko sa wakas ng may pinakanatural na boses sa mundo. Totoo, inarkila ko ang bukid para bukas. Ang katahimikan na sumunod ay sobrang kapal na parang pwede itong hiwain ng kutsilyo. Si Juan at Maria ay tinitigan ako na parang nag-confess ako ng pagpatay. Sabay na bumuka ang bibig nila. Puno ng lubos na disbelief ang mata. Anong sinabi ninyo? Bulong ni Maria sa boses na parang galing sa kabilang buhay. Nainarkila ko ang bukid ko para sa corporate event bukas, Sabado. Ulit ko nang may ngiti na hindi ko mapigilan. May mahalagang kumpanya na nag-offer sa akin ng malaking halaga para gamitin ang lugar, at tinanggap ko. Pero ang kasal namin ay bukas, sigaw ni Juan, pulang-pula ang mukha sa galit. Nagpadala kami ng 200 imbitasyon. May mga nag-reserve na. Well, dapat nagonsulta kayo sa akin bago magpadala ng imbitasyon na may address ko. Sagot ko ng may kalmado na nagpagulat sa akin. Propiedad ko ito, Juan. Hindi mo, hindi kay Maria, hindi ng pamilya. At ako ang magdedesisyon kung ano ang mangyayari dito at kailan. Lumapit sa akin si Maria ng puno ng galit na luha ang mata. Hilda, hindi ninyo pwede gawin ito sa amin. Ito ang pinakamahalagang araw namin. Buwan kaming naglano ng kasalang ito. Naglano, sabi niya. Inulit ko ang salita niya ng may sarkasmo. At sang punto sa mga buwang iyon naisip ninyong tanungin ako kung pumapayag ako. Pero nanay niya kayo, sigaw niya, itinuro ang daliri sa akin na parang kriminal ako. Dapat suportahan ng nanay ang anak niya sa araw ng kasalan. Dapat galangin ng anak ang nanay niya at hindi gamitin ang propiedad niya na parang sa kanya. Sagot ko, tumayo mula sa upuan. Naglakad-lakad si Juan sa living room ko na parang liyong nakakulong. Kahangalan ito. Kanselahin ninyo ang corporate event na iyan. Sabihin ninyo na nagkamali, na nabook na ang lugar. Hindi ko kakanselahin ang kahit ano, Juan. May pinirmahang legal na kontrata ako at nagbayad sila ng advance. $5,000 para malaman ninyo. $5,000 sigaw ni Maria, malalaki ang mata. Babayaran namin iyan at higit pa para kanselahin ang event. Ayan na, ang despeadong offer. Ang sandali na sa wakas nila kinilala na may halaga ang propiedad ko, na may bigat ang desisyon ko, na may kapangyarihan ako sa bagay na kailangan nila. Hindi tungkol sa pera ito, Maria, sabi ko, tinitigan siya diretso sa mata. Tungkol ito sa respeto, sa consideration, sa pagtatanong sa akin bago kayo magdesisyon para sa akin. Okay, sigaw ni Juan, exasperated. Nagkamali kami. Dapat nagonsulta kami sa inyo. Pero ngayon kailangan ninyo kaming tulungan. Pamilya tayo. Pamilya. Ang salitang palagi nilang ginagamit kapag may kailangan sila sa akin. Ang magic word na dapat magbura ng lahat ng kahihiyan. Lahat ng kawalang galang. Lahat ng pagtrato sa akin na parang katulong sa sarili kong bahay. Pamilya. Ulit ko ng dahan-dahan. Ang parehong pamilya na dumating sa bahay ko nang walang abiso. Ang parehong pamilya na nagpaparty sa propiedad ko nang hindi nagtatanong. Ang parehong pamilya na nagpadala ng 200 imbitasyon na may address ko nang hindi nagkonsulta kung pumapayag ako. Nagsimulang umiyak si Maria nang may tunay na luha ng desperation. Please, Hilda, nakikiusap ako sa inyo. Kanselahin ninyo ang event na iyan. Gagawin namin ang kahit ano ninyo gusto. Magbabayad kami ng monthly rent para sa bukid. Tutulungan namin kayo sa expenses, kahit ano.
Pero please huwag ninyong sirain ang special day namin. Sa isang sandali, nang makita ang luha niya, nararamdaman ang tunay na desperation sa boses niya. Muntik na akong sumuko. Sa isang sandali, gustong lumabas ng mapagmahal na nanay na lagi kong ginawa sa buong buhay ko para iligtas ang anak ko sa sakunang ito. Pero naalala ko ang eksaktong sinabi sa akin ni Juan sa telepono. Nakalimutan kong banggitin sa inyo, pero huwag kayong mag-alala, wala kayong gagastusin. Nakalimutan, parang minor detail lang. Parang walang halaga ang buhay ko, ang propiedad ko, ang damdamin ko na pwede lang kalimutan ng walang consequence. Huli na. Sa wakas sinabi ko sa kanila. Ang corporate event ay bukas ng 2:00 ng hapon. Kailangan ninyong maghanap ng ibang lugar para sa kasal ninyo. At nang walang isa pang salita, lumabas ako ng bahay at pumunta sa hardin. Iniwan sila mag-isa sa desperation at disbelief nila. Pero simula pa lang ito ng leksyon na kailangan nilang matutunan. Iniwan ko silang sumisigaw sa living room na parang galit na bata, habang dinidiligan ko ang mga halaman ko nang may katahimikan ng isang madre sa panalangin. Naririnig ko ang desperado nilang boses na dumadaan sa bukas na bintana. Ganti ito, sigaw ni Maria. Baliw siya, sagot ni Juan. Kailangang gumawa tayo ng paraan. Tumawag tayo ng abogado. Hindi ito pwede legal. Pero gaano man sila sumigaw, gaano man magbanta, alam ko ang bagay na hindi nila alam. May buong karapatan ako na manalo. Ito ang bukid ko, binili ng pera ko, nakapangalan sa akin ang deed. Pwede kong gawin dito ang eksakto kong gusto. At gusto ko ay bigyan sila ng pinakamahal na leksyon sa buhay nila. Nang sa wakas umalis sila sa bahay, kulay ube ang mukha ni Juan sa galit. Hindi pa tapos ito, nanay, sigaw niya mula sa kotse. Maghahanap kami ng paraan para ayusin ang gulo na ginawa ninyo. Ginawa, sabi niya. Ginawa ko ang gulo sa pagdepensa ng propiedad ko. Hindi sila ang may gawa sa paggamit nito nang walang pahintulot. At sana huwag dumating ang mga korporate na iyan bukas. Banta ni Maria, inilabas ang ulo sa bintana. Kasi kung sirain ninyo ang special day namin, isinusumpa ko na hindi ninyo na makikita ang mga apo ninyo. Ang mga apo, ang huling baaha, ang pinakamababang emotional blackmail na magagamit nila. Pero hindi na ako nasaktan noon. Hindi na ako natakot. Umalis sila. Nag-iwan ng ulap ng alikabok na nagdumi sa sariwa kung dinilig na bulaklak. Pinanood ko silang bumaba sa daang putik hanggang nawala sila ng tuluyan. At pagkatapos umupo ako sa beranda at umiyak. Pero hindi ako umiyak sa lungkot. Umiyak ako sa ginhawa, sa paglaya, sa kakaibang kaligayahan na hindi ko naranasan sa dekada. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog kahit isang minuto. Hindi dahil sa kaba o pagsisisi, kundi dahil sa pakiramdam na katulad ng nararamdaman ng bata sa gabi bago ang Pasko. Ginugol ko ang oras sa paglalakad sa bahay, tinitingnan ang bawat detalye. Iniimagine ang mukha ni na Juan at Maria kapag dumating sila bukas na may 200 bisita. At makita na okupado ang bukid ko ng mga executive sa eleganteng suite. 6:00 ng umaga sa Sabado. Gumising ako at nagtagal sa pinakamahabang paliligo ng buhay ko. Sinuot ko ang pinakaeleganteng wine-colored na damit ko. Ang binili ko para sa special occasions, pero hindi pa nasuot. Maingat kong inayos ang buhok, naglagay ng kaunting makiyop, at suot pa ang pearl earrings naman ako sa nanay ko. Dahil ngayon hindi na ako ang parehong nahihiyang katulong. Ngayon, ako si Hilda Morales, nag-iisang may-ari at absolute na ginang ng 74 ektaryang pinagpalang lupang ito. 8:00, tumunog ang telepono. Si Irene ang kapitbahay ko. Nag-aalala sa mga tsismis na kumakalat sa bayan na parang wildfire. Hilda, mahal, totoo ba na kinansela mo ang kasal ni Juan? Wala akong kinansela, Irene. Inarkila ko lang ang bukid ko para sa iba pang event. Diyos ko, pero hindi ba kayo naawa sa lahat ng nag-confirm na? Naawa. Lahat ay nagkukwento tungkol sa kahihiyan na dapat kong maramdaman. Walang nagkukwento tungkol sa kahihiyan na dapat nilang maramdaman sa paggamit ng propiedad ko nang walang konsultasyon sa akin. Dapat sila ang maawa sa kawalang galang sa nanay nila. Sagot ko ng may firmness na nagpagulat sa akin. Pero alam na ng buong bayan ang tungkol sa kasal, Hilda. Bumili na ng regalo ang mga tao. Nag-leave ng araw. May mga humingi pa ng time off sa trabaho para pumunta. Bawas salita ni Irene ay parang punyal sa resolve ko dahil tama siya. May mga inosenteng tao na maapektuhan ng desisyon ko. Sa isang sandali, nagalangan ako. Sa isang sandali, naisip kong tawagan si Henry at kanselahin ang corporate event. Pero naalala ko ang bagay na nakalimutan ko sa gitna ng krisis. Sa loob ng 5 taon mula nang bili ko ang bukid, ginawa rin ni na Juan
at Maria ang eksaktong parehong bagay. Nagimbita sila ng tao nang walang konsultasyon sa akin. Nagparty nang hindi nagsasabi sa akin. Ginamit ang propiedad ko na parang pribado nilang backyard. Irene, sabi ko nang may certainty na galing sa kaibuturan ng kaluluwa ko. Sa loob ng 5 taon, ako ang uninvited hostess sa mga party ng anak ko. Sa loob ng 5 taon, nagluto ako para sa kaibigan niya. Naglinis ako pagkatapos ng celebration nila. Ginawa akong katulong sa sarili kong bahay. Ngayon, sa unang pagkakataon, ako ang magiging may-ari ng sarili kong lugar. Alas negatibo, 1:00 oras ng umaga. Nagsimulang dumating ang unang wedding vendors. Dumating ang florist na may truck na puno ng pulang rosas at puting carnation. Pero nang makita niya ang private corporate event signs na inilagay ni Henry ng maaga, tumayo siya sa entrance, hindi alam ang gagawin. Nasa beranda ako nag-inom ng morning coffee ko. Pinanonood ang unang act ng drama na inorkestra ko. Nakita ako ng florist at lumakad patungo sa akin nang may lubos na confusion sa mukha. Ma'am, nandito ako para sa dekorasyon ng kasal ni Ginoo at Ginang Juan at Maria. Pero may iba pang event pala. Tama nga, sagot ko nang may pinakakalmadong boses sa mundo. Ngayon, may corporate event ako na nakaschedule mula 2:00 ng hapon. Hindi available ang bukid para sa kasal. Pero ma'am, may pinirmahan akong kontrata. Babayaran nila ako ng $3,000 para sa dekorasyong ito. $3,000 lang para sa bulaklak sa kasalang na plano nila nang walang konsultasyon sa akin sa bukid na hindi sa kanila gamit ang perang hindi nila inoffer na tulungan ako sa upkeep ng lugar. Pasensya na, pero kailangan ninyong kausapin ang mga nagkontrata. Wala akong pinirmahan para sa kasal. Dumating ang caterer na may 2 truck na puno ng eleganteng pagkain. Dumating ang sound company na may malalaking speaker. Dumating ang photographer na may profesional na kamera. Isa-isa, nalaman ng lahat ng vendors ang parehong realidad. Okupado ang bukid ng iba pang event, at kailangang maghanap ng ibang lugar ang kasal. 11:30, dumating si Henry kasama ang premium corporate events team niya. 25 tao na nakaitim, gumagalaw ng may precision ng symphony orchestra. Sa 1 oras, ginawa nilang eleganteng outdoor ballroom ang hardin ko na may round table, puting tablecloth, sopistikadong centerpiece, at stage para sa corporate presentation. Ginang Morales, sabi sa akin ni Henry, pinahahangaan ang resulta. Perfect ang bukid ninyo para sa ganitong event. Kung interesado kayo, pwede kaming mag-set up ng monthly contract. May mga kliyente na magbabayad ng maayos para sa ganitong eksklusibong lugar. Monthly contract, regular income, financial independence. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, ang bukid ko ay hindi lang tahanan, kundi pinagkukunan din ng kita. 12:00, nagsimulang dumating ang mga bisita sa kasal. Mga eleganteng kotse, buong pamilya na naka-party dress, mga babae sa damit party at lalaki sa dark suite. Lahat sumusunod sa direksyon sa imbitasyon na diretso sa main entrance ko. At nandoon ako sa beranda ko, nakadress na parang reyna, pinanonood ang bawat kotse na humihinto. Gulilat sa corporate event signs. Pinanonood ang mga pamilya na bumaba sa kotse at tumingin-tingin nang walang maintindihan kung ano ang nangyayari. Pinanonood ng paunti-unti na nagbuo ng crowd ng lost guests sa entrance ng bukid ko. May mga lumapit sa akin para magtanong, "Excuse me, ma'am. Alam ninyo ba kung saan ang kasal nina Juan at Maria?" Sa kasamang palad, hindi ito pwede dito ngayon, sagot ko ng magalang. Nakaarkila ang bukid para sa corporate event. Ang gulilat na mukha ay nagiging surprise, pagkatapos indignation. Pero paano po iyon? Natanggap namin ang imbitasyon na may address na ito. Kailangan ninyong kausapin ang bride and groom. May-ari lang ako ng lugar. 2:00, dumating ang mga executive para sa corporate event. 50 impeccably dressed na lalaki at babae sa bagong kotse. Ginagamot ako ng may respeto at kortesya na nararapat sa successful businesswoman. Ginang Morales, maraming salamat sa pagpapahintulot sa amin na gamitin ang magandang propiedad ninyo. Sabi sa akin ng kinamayan ako ng may tunay na paghanga. At habang nag-enjoy ang mga executive sa eleganteng meeting nila sa perpektong dekoradong hardin ko, umupo ako sa beranda ko para hintayin ang sandaling inimagin ko buong linggo. Ang sandali na darating sina Juan at Maria sa kasalang damit at malalaman na hindi na nila pwede kontrolin ang buhay ko ayon sa gusto nila. 2:30 ng hapon, habang nagsisimula ang corporate presentation ng mga executive sa hardin ko, nakita ko ang karavan ng puting kotse na dekorado ng silver ribbon na lumilitaw sa daang putik. Bumilis ang tibok ng puso ko na parang drum ng digmaan.
Ito ang wedding party, ang main car na may bride and groom, sinundan ng groomsmen, bridesmaids, at ilang malapit na pamilya. Mula sa privilege kong beranda, perfect ko na nakita ang scene na nag-unfold na parang dramatic play. Huminto ang kotse ni Juan sa main entrance, at siya ang unang bumaba. Mukhang eleganteng-elegante sa itim na tuxedo niya. Pero may panic look na brutal na contrast sa formal attire niya. Bumaba si Maria pagkatapos, at dapat aminin ko, maganda siya sa ivory wedding dress niya, na may mahabang train at veil na mas mahal kaysa kita ko sa 3 buwan noon nang katulong pa ako. Pero nawala ang ganda niya sa harap ng absolute horror, sa mukha niya nang makita ang realidad ng hardin ko. 50 elegantly dressed na executive ang nakaupo sa round table na pinangarap niya para sa kasal niya. Corporate presentation ang pinoproject sa giant screen kung saan dapat ang wedding altar. Ang profesional na sound system ay nagpapalakas ng boses ng mga presenter, kung saan dapat naririnig ang pangako ng walang hanggang pag-ibig. Hindi ito pwede mangyari. Sigaw ni Maria nang may desperation na narinig sa itaas ng corporate murmur. Ito ang araw namin. Ito ang kasal namin. Pero nawala sa hangin ang sigaw niya dahil lubos na focused ang mga executive sa event nila. Walang kamalay-malay sa matrimonial drama na ilang talampakan lang ang layo. Tumakbo si Juan patungo sa bahay na parang binabagabag na tao. Lumilipad ang tiles ng tuxedo niya sa likuran. Nanay, nanay, lumabas kayo rito agad. Sigaw niya mula sa paanan ng beranda nang may galit na hindi ko pa nakita sa kanya. Kailangang itigil ninyo ito ngayon. Kailangang palayasin ninyo ang mga tao na ito. Dahan-dahan akong tumayo mula sa rocking chair ko. Inayos ang wine-colored dress ko. At lumakad sa railing ng beranda nang may dignity ng reyna na tumatanggap ng rebelde niyang subject. Magandang hapon, Juan. Mukha kang eleganteng-elegante sa tuxedo mo. Hindi oras ng biro ito, nanay. May 100 bisita na naghihintay sa labas. Nag-confirm na ang church na hindi nila pwede ilipat ang seremonya sa ibang lokasyon. Buong pamilya ni Maria ay nagbiyahe mula malayo. Sayang naman, sagot ko ng may tranquility na lalong nagpagalit sa kanya. Dapat naisip ninyo ang lahat na iyan bago gamitin ang propiedad ko nang walang pahintulot ko. Nanay, please, nakikiusap ako sa inyo. Kanselahin ninyo ang corporate event na iyan. Sabihin ninyo na may family emergency. Tumakbo si Maria na nakataas ang wedding dress niya para hindi madapa, na may tunay na luha na tumutulo sa perpektong makiup niyang pisngi. Hilda, please. Bibigyan ko kayo ng $10 isa 0. 000 ngayon. 20,000. Kahit magkano, pero tulungan ninyo kami. $20,000. 4 na beses higit sa binabayad ng corporate company sa akin. 4 na beses higit sa kailanman nilang inoffer na tulungan ako sa upkeep ng bukid. Pera na magik na lumitaw lang kapag desperado na sila sa akin. $20,000. Maria, ulit ko ng dahan-dahan. Saan ninyo kukunin ang $20,000 ngayon? Sa savings namin para sa honeymoon. Sa pera namin para sa down payment ng bagong bahay. Wala akong pakialam. Tulungan ninyo lang kami. Kamangha-mangha kung paano lumitaw ang perang hindi nila kailanman nagkaroon para itrato ako bilang may-ari ng bahay ng instant kapag kailangan nila ako bilang wedding savior. Hindi ang pera ang problema. Sabi ko sa kanila ng may firmness na nagpagulat sa akin. Ang problema ay may pinirmahan akong legal na kontrata. Nagbayad ng advance ang mga executive na iyon at pinagkatiwalaan ang salita ko. Sa impyerno ang salita ninyo, sumabog si Juan. Lubos na nawala ang composure. Pamilya kami. Dapat priority namin kayo. Pamilya. Ang magic word na ginagamit nila kapag gusto nilang manipulahin ang damdamin ko. Ang salitang dapat magbura ng 40 taon nang hindi pinansin na sakripisyo. Pamilya. Ulit ko nang may ngiti na hindi ko mapigilan. Ang parehong pamilya na sa loob ng 5 taon ay ginamit ang bukid ko na parang personal nilang backyard. Ang parehong pamilya na hindi kailanman nagtanong kung pumapayag ako sa plano nila. Pero iba ito, nanay. Ito ang kasal namin. Ang pinakamahalagang araw ng buhay namin. At ang bukid ko ang pinakamahalagang tagumpay ng buhay ko. Sagot ko, bumaba sa hagdan ng beranda ng isa-isa. Sa loob ng 40 taon, nagtrabaho ako para bilhin ito. 40 taon naglilinis ng bahay ng iba, nagtiis ng kahihiyan, nagtitipid ng bawat sentimo, at ginawa ninyong parang sa inyo. Noon din, dumating si Henry, ang corporate event planner. Eleganteng lumakad patungo sa amin ng may profesional na ngiti. Ginang Morales, pasensya sa interruption. Pero gusto naming personal na pasalamatan kayo sa extraordinary na lugar na ito. Lubos na nasyahan ang mga executive sa privacy at ganda ng setting. Tinitigan siya ni Juan na parang siya ang demonyo mismo.
Kailangang umalis kayo rito agad. Reserved ang lugar na ito para sa kasal namin. Tinitigan ako ni Henry ng gulilat. Naghihintay na explanation ko. Henry, ito ang anak ko at ang manugang ko. Mukhang may misunderstanding sa dates. Misunderstanding. Sigaw ni Maria, basag ang boses. Hindi misunderstanding. Inarkila niya ang bukid alam na araw ng kasal namin. Kumunot ang noo ni Henry. Nagsisimulang maintindihan ang family situation na nag-unfold sa harap ng profesional niyang mata. Ginang Morales, sabi niya ng may buong diplomacy possible. Kung may family conflict, pwede naming isaalang-alang na ilipat ang event namin sa walang conflict. Putol ko siya ng firm. May pinirmahan at binayarang kontrata kayo. Magpapatuloy ang event ninyo ayon sa plano. Nagpakita ng respeto at paghanga ang mukha ni Henry. Sa business world, sagrado ang binigay na salita at pinirmahang kontrata. Perfect, Ginang Morales. Kasiyahan ang makipagnegosyo sa ganitong profesional na tao. At lumakad siya pabalik sa event niya. Iniwan kaming mag-isa sa family tension na humihiwa sa hangin na parang kutsilyo. Tinitigan ako ni Juan ng may halo ng disbelief at bagay na mukhang delikado na takot. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, nakita niya ang nanay niya bilang higit pa sa family's housekeeper. Sa unang pagkakataon, naiintindihan niya na may kapangyarihan ako, sarili kong will at kakayahang magno. Anong gagawin namin sa lahat ng bisita? Tanong ni Maria sa basag na bulong. Anong sasabihin namin sa kanila? Paano namin i-explain na kinansela ng lola ang kasal? Wala akong kinansela. Linaw ko sa ikasampung pagkakataon. Nag-organize kayo ng kasal sa propiedad ng iba nang walang konsultasyon sa may-ari. Noon, nagsimulang dumating ang higit pang kotse ng bisita. Buong pamilya nagulilat na bumaba. Mga batang nakadress na tumatakbo sa parking lot. Mga lolo't lola na may baston na nagtatanong kung saan ang seremonya. Lumaki ng exponential ang chaos sa bawat minutong lumilipas. At nandoon ako sa gitna ng bagyo. Nakakaramdam ng higit na lakas at kontrol sa kapalaran ko kaysa naranasan ko sa 70 taon ng buhay ko. Pero hindi alam ni Juan at Maria na simula pa lang ito ng leksyon na kailangan nilang matutunan tungkol sa respeto, consideration, at consequences ng pagtrato sa nanay nila na parang katulong. Lalong naging chaotic ang sitwasyon sa bawat minutong lumilipas. Nagtipo ng mga bisita sa kasal sa entrance ng bukid ko na parang gulilat na mob. May mga galit, may nag-aalala. Lahat walang maintindihan kung ano ang nangyayari sa seremonyang pupuntahan nila. Tumataas ang boses sa Filipino, English, at maging Italian. Dahil international ang pamilya ni Maria, at nagbiyahe ang mga tao ng libu-libong milya para makarating sa special day na ito. Pero nasaan ang kasal? Tanong ng isang matandang babae na may Italian accent, naka-eleganteng pink suit. Bakit may mga businessman kung saan dapat ang altar? Nag-away-away ang grupo ng mga pinsan ni Juan. May nagsisisi sa bride and groom sa disorganization. May naghahanap ng logical explanation sa inexplicable. Tumakbo si Maria mula grupo sa grupo na parang manok na pinugutan ng ulo. Sinusubukang i-explain ang inexplicable habang nakaladlad ang wedding dress niya sa putik ng hardin ko. Ito ay horrible misunderstanding. Sasabihin niya, basag ang boses. May problema ang biyenan ko sa dates. Sinusubukan naming ayusin. Pero lalong desperado ang bawat explanation kaysa sa nauna. Si Juan naman, lubos na nawala ang eleganteng composure na dapat mayroon ng groom sa araw ng kasal niya. Magulo ang buhok niya, nakabaling ang tea, at naglalakad-lakad na parang nakakulong na leon. Nag-usa sa telepono ng may desperation na nakakaawa. Kailangan ko ng lugar para sa 200 bisita ngayon. Wala akong pakialam sa presyo. Family emergency ito. Pero Sabado ng hapon at lahat ng event hall, hotel, at elegant restaurant ay may sariling celebration na nakaschedule. Walang makaka-accommodate ng 200 bisita sa last minute. Lalo na para sa complete ceremony na may dekorasyon, sound, at catering. Samantala, nanatili ako sa beranda ko bilang privileged spectator ng pinakasatisfying na play ng buhay ko. Nagpatuloy ang mga executive ng corporate event sa meeting nila. Lubos na walang kamalay-malay sa family drama na ilang talampakan lang ang layo. Focus sa business presentation at professional networking nila. Paminsan-minsan, may wedding guest na lalapit diretso sa akin para magtanong kung ano ang nangyayari. Excuse me, ma'am. Alam ninyo ba kung saan gaganapin ang seremonya? Sa kasamang palad, kailangan ninyong tanungin ang bride and groom. Sagot ko ng may pinakamagalang na kortesya. May-ari lang ako ng bukid at ngayon ito ay nakaarkila para sa corporate event. Masterpiece ang ekspresyon ng confusion sa bawat mukha. Hindi nila maintindihan kung paano ang lola ng groom ay walang alam sa kasal ng sarili niyang anak.
Hindi nila maintindihan kung paano possible na may iba pang event sa parehong lugar at parehong petsa. Wala silang naiintindihan. At ang confusion na yon ay eksakto ang naplano ko. 3:30 ng hapon, dumating si Father Tomas, ang pari na mag-o-officiate ng seremonya. Matanda siyang lalaki, mga 60, na may infinite patience na nade-develop ng mga pari pagkatapos ng dekada ng pakikitungo sa family drama. Bumaba siya sa itim niyang kotse, nakita ang Chaos, lumapit diretso kay Juan, at nilagay ang kamay sa balikat niya. Anak, i-explain mo sa akin kung ano ang nangyayari dito. Lubos na na-breakdown si Juan sa harap ni Father Tomas. Parang ang religious authority figure ay nagbalik sa kanya bilang Catholic boy na dati niya. Ang batang hindi makapagsisinungaling sa confession. Father, inarkila ng nanay ko ang bukid para sa iba pang event. Hindi namin alam. Hindi namin siya tinanong. Tinitigan ako ni Father Tomas ng may wise eyes na nakakita na ng lahat sa buhay. Dahan-dahan siyang lumakad sa beranda ko, umakyat sa hagdan, at umupo sa rocking chair sa tabi ko. Hilda, tama ba? Ako si Father Tomas. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Siyempre, Father. Gusto ko ang approach niya. Hindi siya dumating na sumisigaw o demanding tulad ni na Juan at Maria. Hindi niya sinubukang manipulahin ako emotionally. Gusto lang niyang maintindihan ang sitwasyon mula sa pananaw ko. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari dito. Sabi niya ng may tahimik na boses na ginagamit ng mga confessor. Ikinuwento ko sa kanya lahat mula umpisa. Ang 40 taon ng trabaho, ang 5 taon ng pagtrato sa akin na parang katulong sa sarili kong bukid, ang mga party ng walang imbitasyon, ang kasal na naplano ng walang konsultasyon sa akin, ang 200 imbitasyon na ipinadala na may address ko nang walang alam ko. Ikinuwento ko lahat ng may honesty na nararapat sa tao ng Diyos. Nakikinig si Father Tomas ng tahimik, tumatango paminsan-minsan, walang hinuhusgahan sa kanila o sa akin. Nang matapos ako, nanahimik siya ng ilang minuto, tinitingnan ang hardin kung saan nag-enjoy ang mga executive sa corporate event nila habang nananatiling gulilat ang mga bisita sa kasal sa parking lot. Naiintindihan ko ang sakit mo, Hilda, sabi niya sa wakas sa akin. At naiintindihan ko na pakiramdam mo ay winalanggalang ka. Pero naiintindihan ko rin na may 200 inosenteng tao na dumating ng may pinakamabuting intensyon na ipagdiwang ang pag-ibig ng anak mo. Father, hindi ko ginawa ang sitwasyong ito. Ipinagtanggol ko lang ang propiedad ko. Alam ko, mahal ko, at may buong karapatan ka na ipagtanggol ang sa iyo. Pero ngayon kailangang isipin natin kung paano ito ayusin sa pinaka-Christian na paraan posible. Gusto ko na hindi niya ako hinusgahan. Pero hindi ko gusto ang implication na ako ang dapat mag-ayos ng problemang ginawa ng iba. Ano po ang suggest ninyo, Father? Well, nakaset up na ang corporate event at may legal contract kayo. Hindi natin pwede interrupt iyon, pero siguro pwede natin gamitin ang area sa harap ng bahay para sa maliit na seremonya. Kasama lang ang pinakamalapit na pamilya, at pagkatapos maghanap ng restaurant para sa celebration. Reasonable na proposal iyon, dapat aminin ko, pero may problema. Ang pagtanggap noon ay magiging pagligtas kina Juan at Maria sa consequences ng sarili nilang desisyon. Magiging pagtuturo sa kanila na pwede nilang walang galang ang nanay nila. Dahil sa huli, ililigtas naman siya palagi. Father, sabi ko, tinitigan siya diretso sa mata. Sa loob ng 5 taon, iniligtas ko ang anak ko sa consequences ng desisyon niya. Naglinis ako pagkatapos ng party niya. Nagluto ako para sa kaibigan niya. Pinahintulutan ko siyang itrato ang bahay ko na parang sa kanya. At sa bawat pagliligtas ko sa kanya, natututo siya na pwede niyang gawin ang gusto niya dahil palagi akong nandoon para ayusin ang gulo. Dahan-dahan tumango si Father Tomas. Matalino siyang tao at perfect na naiintindihan ang moral dilemma na kinakaharap ko. At ano ang iniisip ninyo na dapat mangyari ngayon? Iniisip ko na kailangan matutunan ng anak ko na may consequences ang desisyon. Na hindi niya pwede gamitin ang propiedad ng iba nang walang pahintulot. Kahit pa ang ibang iyon ay nanay niya. Noon, tumakbo si Maria patungo sa beranda na may maruming wedding dress sa putik at luha na tumutulo sa pisngi. Father Tomas, salamat sa Diyos nandito kayo. Please tulungan ninyo kami. Kailangang maintindihan ni Hilda na ito ang special day namin. Tinitigan siya ng Father ng may compassion. Pero may firmness din na katangian ng mabubuting pari. Maria, mahal ko, bago tayo mag-usap tungkol sa special days, kailangang pag-usapan natin ang respeto at consideration sa iba. Totoo na naplano ninyo ang kasalang ito nang walang konsultasyon kay Ginang Hilda. Natulala si Maria ng bukang bibig, hindi alam ang sasabihin, dahil hindi mapagtanggol ang katotohanan, at alam niya iyon.
Kasi akala namin pamilya. Hindi namin inisip na kailangan. Hindi ninyo inisip na kailangang tanungin ang may-ari kung pwede niyang gamitin ang propiedad niya. Insist ng pa rin ng may infinite patience na mas nakakadisarma kaysa sigawan. Pero palagi namin ginagamit ang bukid para sa celebration namin. Desperadong sigaw ni Maria. Walang naging problema noon. Iyan ang problema, mahal ko, sagot ni Father Tomas. Ang walang problema noon ay hindi nangangahulugan na walang kawalang galang. At noon, nang makita ang mukha ni Maria na hinaharap ang katotohanan sa harap ng tao ng Diyos, alam kong may iba na rin sa wakas na naiintindihan ang panig ko. May iba na nakakita sa nararamdaman ko sa loob ng 5 taon. Pagtrato sa akin na parang katulong sa sarili kong bahay. Pero nagsisimula pa lang ang leksyon. Nanatili si Father Tomas sa amin ng 1 oras. Nagme-mediate sa gitna ng desperation ng bride and groom at ng hindi ko matitinag na determination. Parang spiritual referee sa pinakakakaibang ring sa mundo. 70 taong gulang na lola laban sa sarili niyang anak sa araw ng kasalan niya. Pero habang nag-usap kami, may incredible na nagsimulang mangyari. Nagsimulang mapansin ng mga executive mula sa corporate event ang drama na nag-unfold ilang talampakan lang mula sa profesional nilang meeting. Una, sinubukan nilang pulitin na i-ignore. Pero imposible na hindi makita ang bride sa puting dress na umiyak ng walang tigil habang 200 gulilat na bisita ang napuno sa parking lot ng bukid ko. Discreet na lumapit si Henry kung saan kami. Ginang Morales, pasensya sa interruption ulit. Pero nagtanong ang mga kliyente ko kung pwede silang tumulong sa anumang paraan. Nakikita nila ang family situation at naawa sa pag-occupy ng lugar sa ganitong mahalagang araw. Sa unang pagkakataon mula nang magumpisa ang chaos na ito, nakaramdam ako ng something na katulad ng regret. Ang mga eleganteng profesional na executive na ito ay nagpapakita ng higit na consideration sa hindi kilalang pamilya kaysa ipinakita sa akin ng sarili kong anak sa loob ng 5 taon. Napakabuti ninyo, Henry, pero may binayaran at naplanong event kayo. Huwag kayong mag-alala sa family matters namin. Well, kung magbago ang isip ninyo, nandito kami hanggang alas -6:00 ngayong gabi. Pagkatapos noon, libre na ang lugar. Alas -6:00 ng gabi. Ibig sabihin technically pwede sila magkaroon ng some kind of nocturnal celebration pagkatapos umalis ng mga executive. Posibilidad na hindi ko naisip. At nakita ko ang mata ni Maria na lumiwanag sa desperadong pag-asa nang marinig ang mga salitang iyon. Narinig ninyo ba iyon, Hilda? Tanong niya sa akin, basag ang boses, pero hopeful. Pwede nating gawin ang seremonya pagkatapos ng alas -6. Pwede tayong magkaroon ng candlelit evening wedding. Mas romantic pa nga. Maria, sagot ko ng mahina, hindi ang schedule ang problema. Ang problema ay hindi ninyo ako hiniling ng pahintulot na gamitin ang propiedad ko. Lumapit noon si Juan, at sa unang pagkakataon mula nang magumpisa ang krisis na ito, wala siyang mukha ng galit, kundi something na mukhang delikado na humility. Nanay, sabi niya sa boses na hindi ko narinig mula nang bata pa siya. Tama kayo, nagkamali kami ng sobra. Winalanggalang namin kayo sa pinakamasamang paraan posible. Nanahimik ako, naghihintay kung may higit pa sa superficial apology na dictated ng desperation. Hindi namin dapat inassume na pwede namin gamitin ang bukid ninyo nang hindi nagtatanong. Hindi namin dapat ipinadala ang imbitasyon na may address ninyo nang walang konsultasyon sa inyo. At hindi namin dapat ginawa kayong parang employee namin imbis na itrato bilang may-ari ng bahay na kayo talaga. Tunog sincere ang mga salita niya. Pero nakarinig na ako ng apologies noon. Tuwing may kailangan siya sa akin, alam na alam ni Juan kung ano ang sasabihin para palambutin ang puso ng nanay niya. At anong ibang gagawin ninyo kung bibigyan ko kayo ng isa pang chance? Diretso kong tanong sa kanya. Magbabayad kami ng monthly rent para sa paggamit ng bukid sa weekends. Sagot niya agad. Magkukonsulta kami sa inyo bago gumawa ng plano na involve ang propiedad ninyo. At itatrato kayo namin ng may respeto na nararapat sa inyo bilang nanay namin at bilang may-ari ng bahay na ito. Monthly rent, prior consultations, respeto bilang may-ari ng bahay. Lahat ng bagay na gusto ko sa loob ng 5 taon. At magik na lumitaw lang kapag desperado na sila sa akin. Magkano ang monthly rent? Tanong ko, higit sa curiosity kaysa real interest. $1,000 isang buwan. Sagot niya ng walang alangan. At kami ang mag-asikaso ng lahat ng maintenance expenses, gardening, repairs, utilities tuwing nandito kami. $1,000 isang buwan plus expenses. $12,000 isang taon na hindi nila kailanman inoffer noon na magik na lumitaw ng kailangan nila ako. Lumapit noon si Maria at lumuhod sa harap ng rocking chair ko na nakaladlad ang wedding dress niya sa planks ng beranda
na parang puting ula. Hilda, please, isinusumpa ko sa Diyos, hindi na namin kayo wawalan ng galang ulit. Isinusumpa ko na ituturing kayong parang reyna ng bahay na ito gaya ng nararapat. Powerful na image iyon. Ang manugang na nagtrato sa akin na parang katulong sa loob ng 5 taon. Lumuluhod sa harap ko sa wedding dress niya. Nakikiusap ng forgiveness. Ito ang validation na hinintay ko sa dekada nang hindi ko man alam. Pero alam ko rin ang bagay na hindi nila alam. Ang promises na ginagawa sa moments ng desperation ay bihirang tinutupad kapag lumipas ang crisis. Ang $1,000 isang buwan ay magiging, mahirap ang buwan na ito, nanay. Ang prayer consultations ay magiging, nakalimutan naming banggitin sa inyo. Ang respeto bilang reyna ng bahay ay magiging, nanay, pwede bang magluto ka ng makakain? Tumayo ka, Maria. Sabi ko ng mahina sa kanya. Hindi mo kailangang lumuhod sa harap ko. Kailangan mo lang galangin ako. Tumayo siya na may luha ng pag-asa na tumutulo sa pisngi. Ibig sabihin tutulungan ninyo kami. Noon, tiningnan ko ang paligid ng bukid ko. Ang distinguished executive na nag-enjoy sa professional nilang event. Ang 200 bisita sa kasal na naghihintay ng solusyon sa parking lot. Ang anak ko at manugang sa formal wear nila. Nahihiya. Pero sa wakas naiintindihan ang halaga ng propiedad ko sa opinyon ko. At sa unang pagkakataon sa 5 taon, siguro sa unang pagkakataon sa buhay ko, may lahat akong kapangyarihan sa sitwasyon. Ako ang magdedesisyon kung ano ang susunod. Ako ang absolute na may-ari ng kapalaran ko. At ng kapalaran ng lahat sa sandaling iyon. Tinitigan ako ni Father Tomas ng may wise eyes na nakakita ng libu-libong family drama. Ano ang sinasabi ng puso ninyo, Hilda? Maraming bagay ang sinasabi ng puso ko. Father, sinasabi nito na mahal ko ang anak ko at gusto kong makita siyang masaya. Pero sinasabi rin nito na pagod na ako sa pagtrato sa akin na parang katulong sa sarili kong bahay. At pwede pa ihong totoo ang dalawa. Sagot niya ng may wisdom na galing lang sa taon ng counseling sa broken families. Ang tanong ay, paano ninyo makikita ang balance sa pagitan ng pag-ibig at respeto? Ito ang $1,000,000 question. Literal. Dahil may dollars isang buwan na naghihintay sa sagot ko. May buong kasal na naghihintay sa desisyon ko. May 200 tao na naghihintay kung makakakita sila ng seremonya o family disaster. At habang lahat naghihintay ng sagot ko, nagsimula magbuo ang completely new idea sa isip ko. Ideya na hindi naisip ng kahit sino. Kahit ako hanggang noon. Ideya na magbabago ng lahat magpakailanman. Ang ideya na nabuo sa isip ko ay sobrang simple at perfect na nagulat ako na hindi ko iyon naisip noon. Dahan-dahan akong tumayo mula sa rocking chair ko. Lumakad sa edge ng beranda, at tiningnan ang lahat na naghihintay ng desisyon ko. Si Juan sa kulubot niyang tutsedo. Si Maria na may maruming wedding dress sa putik. Si Father Tomas na may infinite patience. Ang 200 gulilat na bisita. At ang mga executive na sinusubukang mag-focus sa meeting nila despite sa family drama. Tama kayo, sabi ko sa wakas sa boses na mas malakas kaysa inaasahan ko. May 200 inosenteng tao na dumating ng may mabuting intention na ipagdiwang ang pag-ibig ninyo. At totoo na nararapat silang makakita ng seremonya, hindi family disaster. Lumiwanag ang mata ni Maria sa renewed hope. Ibig sabihin tutulungan ninyo kami. Ibig sabihin gagawin ko ang higit pa sa pagtulong sa inyo. Sagot ko ng may ngiti na galing sa kaluluwa ko. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-organize ng event ng tama. Lumakad ako patungo kay Henry, na pinanonood ang lahat ng may profesional na fascination ng taong humahawak ng event crisis araw-araw. Henry, gaano katagal kailangan ng kliyente ninyo para matapos ang meeting nila kung mag-o-offer tayo ng incentives para bilisan ang proseso? Tinitigan ako ni Henry ng may genuine surprise. Anong klase ng incentives? Ginang. Morals. 50% discount sa rental at imbitasyon na manatili at manood ng very exclusive improvised wedding. Lumiwanag ang mukha ni Henry na parang nakadiskubre ng ginto. Ginang Morales, extraordinary iyon para sa kumpanya ko. Corporate event na sinundan agad ng intimate wedding ay ang klase ng versatility na maglalagay sa amin sa business map. Gaano katagal ninyo kailangan? Sa incentives na iyan, matatapos sila ng alas negatibo 4:30. Humarap ako kina Juan at Maria na tinitingnan ako nang hindi lubos na naiintindihan kung ano ang pinaplano ko. Ito ang proposal ko. Sabi ko sa kanila ng may authority ng taong sa wakas ay nakontrol ang sarili niyang buhay. Gaganapin ang religious ceremony dito sa bukid ko pagkatapos ng alas negatibo 4:30 ng hapon. Salamat, nanay. Salamat. Salamat, sigaw ni Juan. Sinusubukang yakapin ako. Pero itinaas ko ang kamay ko para pigilan siya.
Hindi pa ako tapos. Gaganapin ang seremonya sa ilalim ng kondisyon ko, sa rules ko, at sa parang itinuring kong appropriate. Sobrang kapal ng katahimikan na sumunod na parang pwede itong hiwain ng gunting. Alam ng lahat na magdidikta ako ng terms, at walang nakakaalam kung acceptable o unacceptable ang mga iyon. Ano ang kondisyon ninyo, nanay? Tanong ni Juan nang may halo ng gratitude at nervousness. Unang kondisyon, mula ngayon at magpakailanman. Kahit anong event na gusto ninyong gawin sa propiedad ko, ay kailangang ikonsulta sa akin nang hindi bababa sa 1 buwan advance. Ikalawang kondisyon, magbabayad kayo ng $1,000, 1,000, 1 buwan na rent para sa paggamit ng bukid sa weekends. Plus lahat ng maintenance expenses. Hanggang dito, lahat ay align sa ipinangako nila sa desperation nila. Ikatlong kondisyon, sa seremonya ngayon, publicly akong kikilalanin bilang may-ari at hostess ng lugar na ito. Ikaapat na kondisyon, pagkatapos ng seremonya, malalaman ng lahat ng bisita ang complete story kung paano na-organize ang kasalang ito. Pinanood ko kung paano unti-unting nagbago ang mukha ni na Juan at Maria mula hope tungo concern. Ano ang ibig ninyong sabihin na malalaman nila ang complete story? Tanong ni Maria sa maliit na boses. Ibig sabihin sa toast ko i-explain ko eksakto kung paano tayo napunta dito, kung paano ipinadala ang 200 imbitasyon ng walang konsultasyon sa may-ari ng propiedad, kung paano naplano ang complete wedding ng walang alam ko, at kung paano halos nakansela ang lahat dahil walang naisip na kailangang humingi ng pahintulot sa akin. Halos comical ang absolute horror sa mukha nila. Halata na mas gusto nila ang kahit anong parusa kaysa public humiliation sa harap ng buong pamilya at kaibigan. Nanay, hindi ninyo pwede gawin yon sa amin, bulong ni Juan. Ang pamilya ni Maria, mga kaibigan namin, lahat isipin na disrespectful kami. At hindi ba kayo? Tanong ko ng may devastating simplicity. Hindi ba kayo disrespectful sa paggamit ng propiedad ko nang walang pahintulot ko? Hindi ba ako ang dapat makonsensya sa kahihiyan sa pagtrato sa akin na parang katulong sa sarili kong bahay? Huminga ng malalim si Father Tomas. Hilda, naiintindihan ko ang point ninyo. Pero ang public humiliation ay pwede permanently makasira ng family relationships. Father, nang may buong respeto, sagot ko, tinitigan siya diretso sa mata. Ang kawalang galang sa magulang ay permanently rin nakakasira ng family relationships. Ang kaibahan ay private ang kahihiyan ko sa loob ng 5 taon, habang public ang sa kanila sa loob ng 5 minuto. Hindi mapapabulaanan ang logic na iyon. At alam iyon ni Father Tomas. Dahan-dahan siyang tumango. Kinikilala na valid ang point ko. Kung tatanggap kami ng lahat ng kondisyon ninyo. Tanong ni Maria, basag ang boses. Kasama ang public toast. Kasama ang public toast. Si Juan at Maria ay tinitigan ang isa't isa ng may silent communication na mayroon ang couples kapag nahaharap sa mahirap na desisyon. Nakikita ko silang mental na nagkakalkula. Mas mabuti ba ang kasal na may public humiliation o walang kasal man lang? May paraan ba para i-negotiate ang toast part? Despeyadong tanong ni Juan. Pwede naman ang iba. Magbabayad ng rent, palaging magkukonsulta sa inyo. Kilalanin kayo bilang hostess, pero iwasan ang public speech. Hindi, sagot ko ng may firmness na nagpagulat sa akin. Tatanggap kayo ng lahat ng kondisyon ko, o maghahanap kayo ng ibang lugar para sa seremonya ninyo. Ito ang moment of truth. Ang sandali na kailangan nilang magdesisyon kung mas mahalaga ang pride nila kaysa kasal nila. Ang sandali na kailangang pumili sila sa temporary humiliation at complete loss ng special day nila. Si Maria ang unang sumuko. Nagsimulang tumulo ang luha sa pisngi niya habang dahan-dahan siyang tumango. Okay, bulong niya. Tatanggap kami ng lahat ng kondisyon ninyo. Lahat, kasama ang toos. Tinitigan siya ni Juan ng may surprise. Pagkatapos tinitigan ako. At sa wakas tumango rin siya. Okay, nanay, tatanggap kami. Noon, nakaramdam ako ng bagay na hindi ko pa naranasan sa buhay ko. Absolute power mixed with poetic justice. Hindi ito cruel revenge. Hindi gratuitous malis. Natural consequences lang ito ng sarili nilang desisyon na iprinisinta sa paraang matututo ang lahat ng leksyon. Perfect, sabi ko sa kanila nang may ngiti na galing sa kaibuturan ng satisfaction ko. Henry, please magpatuloy sa pag-usap sa kliyente ninyo tungkol sa pagbilis ng event. Father Tomas, kailangan nating i-reorganize ang seremonya para 5:05. 00 ng hapon. Juan, pumunta ka at ipaalam sa lahat ng bisita na gaganapin ang kasal. Pero may modified schedule. Agad na umandar ang machinery ng organization. Tumakbo si Henry para kausapin ang mga executive, na tinanggap ang balita ng may profesional na enthusiasm at personal curiosity. Si Father Tomas ay nagsimulang magkalkula ng oras
para sa modified ceremony. Nagsimulang makatanggap ng impormasyon ang mga bisita na gaganapin ang kasal, pero letter lang kaysa plano. At umupo ako sa beranda ko pinanonood kung paano naging setting ang bukid ko ng kasal na sa wakas gaganapin sa terms ko, sa rules ko, at may public recognition na ang propiedad na ito ay may pangalan at apelyido, Hilda Morales. Pero ang pinakamaganda ay darating pa. Ang part kung saan malalaman ng lahat ng bisita ang complete story kung paano isang 70 taong gulang na lola ang nagturo sa anak at manugang niya, na hindi negotiable ang respeto, na hindi optional ang consideration, at na may dignity rin ang mga nanay. Ang pinakamaganda ay ang toast na mental kong inihahanda. Ang speech na matatandaan sa dekada sa lahat ng future family gatherings. Alas negatibo 5:30 ng hapon, nag-transform ang bukid ko sa bagay na hindi ko naisip noon. Tinupad ng mga executive ang salita nila at natapos ang event nila on time. Pero karamihan sa kanila ay nanatili bilang special guests, fascinated sa ideya na manood ng family wedding pagkatapos ng business meeting nila. Parang dalawang event sa isa. At ang mix ng corporate elegance sa family drama ay lumikha ng unique atmosphere. Maganda si Maria despite sa lahat ng stress ng araw. Ang wedding dress niya, bagaman medyo marumi sa desperadong pagtakbo niya, ay spectacular pa rin sa golden light ng sunset. Nagawa ni Juan na ayusin ang buhok at ituwid ang tea. Nakabawi ng kaunting elegance na dapat mayroon ng groom sa big day niya. Sa wakas nakaupo ang 200 bisita. Bagaman sa completely different configuration kaysa original plan. Halo ang corporate chairs sa wedding chairs, na lumikha ng improvised pero functional arrangement. Nakaset up ang altar sa ilalim ng favorite kong puno ng mangga. Ang payhong punong itinanim ko sa sarili kong kamay 3 taon na ang nakalipas. Si Father Tomas, na may adaptability na nade-develop ng mga pari pagkatapos ng dekada ng unexpected ceremonies, ay nagawa na lumikha ng solemn at beautiful atmosphere despite sa extraordinary circumstances. Malinaw at malakas ang boses niya habang binabasa ang marriage vows na magsasama sa anak ko at manugang ko habang buhay. Pero habang nakikinig ako sa promises ng eternal love, focused ako sa moment na darating pagkatapos ang toast. Ang moment na malalaman ng buong pamilya, lahat ng kaibigan, lahat ng bisita ang complete story kung paano tayo napunta dito. Nang binigkas ni Father Tomas ang final words, pwede na kayong maghalikan bilang asawa. Ang palakpakan ay nakakabingi. 200 tao na nagdiriwang ng triumphant love. Corporate executive na nakihalo sa emotional family members. Explosion ng joy na napuno ang hardin ko ng wonderful energy. Lumapit noon si Henry na may glass ng champagne sa kamay at wireless microphone. Ginang Morales, oras na ng toast ninyo bilang hostess. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ito ang moment na hinintay ko. Ang moment ng absolute truth. Dahan-dahan akong tumayo, kinuha ang mikrofon nang hindi na nanginginig ang kamay, at lumakad sa center kung saan perfect na makikita ako ng lahat. Unti-unting kumalat ang katahimikan hanggang 200 tao ang tinitingnan ako ng may expectation. Naghihintay ng emotional words na tipikal na sinasabi ng nanay ng groom sa mga moment na ito. Magandang gabi sa lahat. Umpisa ko sa boses na mas malakas at confident kaysa kailanman. Ako si Hilda Morales, nanay ni Juan at may-ari ng magandang bukid na ito kung saan tayo nagdiriwang ngayon. Agad at mainit ang palakpakan. Hanggang dito, normal pa ang lahat. Gusto kong pasalamatan kayong lahat sa pagsama sa amin sa very special day na ito. Bagaman dapat aminin ko na nalaman ko na may kasalan dito sa parehong paraan na nalaman ninyo, sa pamamagitan ng imbitasyon. Nagsimulang kumalat ang murmur ng confusion sa mga bisita. May mga nagtinginan ng hindi lubos na naiintindihan ang sinabi ko. You see, ang anak ko at ang manugang ko ay nagpadala ng 200 imbitasyon na may address ng bukid ko nang walang konsultasyon sa akin kung pumapayag ako na magkaroon ng kasalan dito. Ang murmur ay naging absolute silence. Lahat ng mata ay alternating sa bride and groom, na may pulang-pulang mukha sa kahihiyan, at sa akin, na nagpapatuloy ng may unshakable serenity. Nalaman ko noong Martes ng umaga nang tumawag ang florist para i-coordinate ang dekorasyon. Isipin ninyo ang surprise ko na malaman na nakapangako na ang propiedad ko para sa event na hindi ko alam na mayroon. Ang corporate executive na nakasaksi sa buong hapon na drama ay nagsimulang ngumiti ng may paghanga. Kinikilala nila ang businesswoman na ipinagtatanggol ang karapatan niya. Sa loob ng 40 taon, nagtrabaho ako bilang katulong para bilhin ang bukid na ito. 40 taon naglilinis ng bahay ng iba, nagtitipid ng bawat sentimo, nangangarap na magkaroon ng sariling lugar kung saan makakalive ng may dignity sa retirement years ko. Medyo basag ang boses ko, pero nagpatuloy ako, at sa loob ng 5 taon na nakatira ako dito,
ginawa akong katulong sa sarili kong propiedad. Sobrang lalim ng katahimikan. Naririnig ang hangin na gumagalaw sa dahon ng puno. Walang inaasahan ng ganitong speech sa kasalan. Pero lubos na captivated ang lahat sa story na nag-unfold sa harap ng mata nila. Nang malaman ko kung ano ang nangyari, nagdesisyon ako. Inarkila ko ang bukid ko para sa corporate event sa parehong araw ng kasal, para ituro sa anak ko, at manugang ko na may-ari ang propiedad na ito, at ang may-ari na iyon ay ako. Ilan sa mga bisita ang nagsimulang tumango sa approval. Nagsisimula ng maging sense sa lahat ang story. Pero sa huli ng araw, mas malakas ang pag-ibig sa pamilya kaysa nasaktang pride. At bagaman kailangan ng ganitong extreme para makuha ang respeto na nararapat sa akin. Narito tayo nagdiriwang ng pag-ibig ni Juan at Maria sa bahay ko sa terms ko sa rules ko. Ang palakpakan na sumunod ay iba sa nauna. Palakpakan ito ng paghanga, ng recognition, ng genuine respect sa babaeng ipinagtanggol ang dignity niya. Kaya itinataas ko ang toast sa bride and groom na ngayon natutunan na hindi optional ang respeto sa magulang, na fundamental ang consideration sa iba, at na may rights at feelings din ang mga nanay. Itinaas ko ang tsampaging glass ko, at ginaya ng buong crowd. Kay Juan at Maria, nawa magsimula sila ng marriage nila sa pag-unawa sa halaga ng mutual respect. Ang palakpakan na sumunod ay kulog. 200 tao na nagdiriwang hindi lang ng kasal, kundi ng life lesson na masterfully imparted. Ang corporate executive ay pumalakpak ng may profesional na paghanga. Ang mga matatandang pamilya ay tumango sa approval. Kahit ang mga batang kaibigan ay mukhang naiintindihan na nakasaksi sila ng something extraordinary. Lumapit noon si Juan na may luha sa mata at niyakap ako sa harap ng buong crowd. Pasensya na, nanay, bulong niya sa taing ako. Pasensya na matagal naming naintindihan. Sumunod si Maria na marumi ang wedding dress at luha ng kahihiyan, halos sa luha ng gratitude. Salamat sa pagligtas ng kasal despite everything, Hilda. Hindi namin makakalimutan ang leksyong ito. Magikal ang natitirang celebration. Palagi akong nilalapitan ng mga bisita para batiin ako. Hindi lang sa kasal ng anak ko, kundi sa paraan ng paghandle ko sa sitwasyon. Napakabuting babae, sabi sa akin ng Italian grandmother ni Maria. Sana mas maraming nanay ang may karakter ninyo. Komento ng on-call ni Juan. Perfect na nakihalo ang corporate executive sa family party. Nagpapalitan ng business card at nag-uusap tungkol sa future events sa bukid ko. Hinanap ako ni Henry bago umalis. Ginang Morales, pagkatapos ng nakita ko ngayon, gusto kong i-offer sa inyo ang exclusive contract. Ang bukid ninyo at personality ninyo ay eksakto ang hinahanap ng pinakademanding na kliyente namin. Nang umalis ang lahat at naiwan akong mag-isa, naglilinis ng last details. Umupo ako sa beranda ko at tiningnan ang mga bituin na nagsisimulang lumitaw sa night SKY. Sa kamay ko, hawak ko ang dalawang bagay na wala ako nang gumising ako noong umaga na iyon. Kontrata para gawing prosperous business ang bukid ko at ang absolute respect ng pamilya ko. Pero ang pinakamahalaga na mayroon ako ay something na hindi mahahawakan o masusukat. Ang certainty na hindi ko na ulit papayagan ang kahit sino, kahit ang sarili kong anak, na itrato ako na mas mababa kaysa ako. Ang certainty na si Hilda Morales ay hindi lang ang self-sacrificing mother, hindi lang ang complacent grandmother, hindi lang ang family's housekeeper.